Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nandito upang magpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, magpasalamat. Pero tayo din po ay nandito upang ialay ang ating mga sarili para naman sa iba. Ano pong ibig kong sabihin? Tayo po ay nandito upang ipanalangin yung ibang tao, hindi lamang yung ating mga sarili. So dito po sa Allgen, kung kayo po ay bago, ah, just before you hear the preaching of the Word of the Lord, the Word of God, we spend time para po manahimik, pakinggan ang banal na Espiritu sa ating mga puso, at buksan ang ating mga buhay para sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay po sa umaga pong ito or sa mga panahon na tayo po ay nagkakatipon. At sa umaga pong ito mga kapatid, alam naman natin ang nangyayari sa ating bansa. Alam naman natin yung mga kalamidad na dumating sa atin. Yan sa ating kapitbahay na probinsya ng Batangas, marami pong namatay. Sa Bicol, marami rin pong mga nasalanta. At sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas dahil po sa nagdaang bagyo. Kaya sa umaga pong ito, ang focus ng ating pong panalangin ay ang ating mga kababayan, mga nasalanta, mga nawala ng mahal sa buhay, nawala ng mga properties, mga nasa evacuation centers, at sa mga naghihirap sa mga sandali pong ito. Atin po silang dalhin sa Panginoon sa pananalangin. Ang lahat po ay naanyayahan na tayo po ay sabay-sabay, tahimik, na manalangin sa umaga pong ito. As a congregation, Lord, as a church, we lift up to you the situation of our country. In Bicol, in Batangas, in some other places, Panginoon, na masyadong naapektuhan ng bagyo. People are suffering right now. People are in pain. We pray for comfort, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, makapagbigay po nito. Hindi po ito kayang tugunan ng mga ayuda ng gobyerno, mga promises, Panginoon, ng mga politicians. Sama ng comfort na kayang ibigay ng Holy Spirit, Lord, we pray for protection and guidance. Pray, Lord, na wala na pong mga kasunod pang mga calamities na katulad po nito. Wala na po, Panginoong, mga mabibigat na pagdadaanan, Panginoon, ang mga kababayan po namin. Lord, lingapin niyo po sila sa mga sandali pong ito. Amin silang inaalala sa aming mga puso, sa aming mga isipan ngayon. Nawa, Panginoon, ay dumating po kayo sa kanilang mga buhay. At ipaalala, Panginoon, na kailangan din po nila kayo, Panginoon. Mangusap po kayo sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kalagayan, sa masandali pong ito. Panalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong mga pamunuan, ng mga leaders ng aming bansa. Beginning with our President, Lord, down to the lowest elected officials, kahit yung mga appointed, Panginoon. We pray for righteousness. We pray, Lord, for fear of God sa kanilang mga puso. Pray, Lord, sa isang righteous leadership para sa kanila. Pray, Lord, for the churches, Panginoon,
na kami naman ay manindigan, patuloy, Panginoon, na isabuhay ang mensahe ni Jesus. Sa umaga pong ito, Panginoon, namin pong panalangin na ang aming mga puso ay muli niyong kausapin. Makita namin, Panginoon, ang kalagayan, totoong kalagayan, sitwasyon ng aming mga buhay, aming mga puso when it comes to the sowing of the gospel, Panginoon. Kung may mga pagkakataon, Lord, na makita namin ng yung mga salita ay hindi ganong tumutubo, namumunga sa aming mga buhay, we pray, Lord, that you will teach us to yield, Panginoon, to the Spirit's mga promptings, Panginoon, at mga pangungusap upang ang iyong salita ay magkaroon, Panginoon, ng enough space and nutrients, Panginoon, na magbunga, yumabong sa buhay ng bawat isa. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari po ba ninyong batiin ang inyong mga katabi, mga kapatid, bago tayo mag-mensahe, bago tayo makinig ng salita ng Panginoon? Baka matagal nyo nang hindi nakikita yan, no? At yung ngiti lang natin at ang simpleng pangumusta will mean a lot sa mga tao na nandito ngayon. Baka may mga pinagdadaanan. No po? Yung ngiti ninyo ay paalala na ang Diyos ay mabuti para sa kanila. Ayan. So atin pong itutuloy yung ating pong series The Sower. Ito po isang sikat na parable sa Bible kung saan ang highlight ay yung paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. At ito po ay nahulog sa apat na magkakaibang uri ng lupa or soil. At pinag-usapan ho natin yung nakaraan, yung hard soil, yung sa tabi ng daan. At alam natin yung nangyari doon sa binhi na yon. Bigyan ko kayo ng konteksto dito, mga kapatid, sa ating pong pag-uusapan. Ito po yung pangalawang mensahe na may pamagat na the rocky soil. Yung mabato, may mga lupa pero mas maraming mga bato na uri ng lupa kung saan po ang binhi ay nahulog according to the parable of Jesus. Now, yung wider context po nito ay makikita natin sa chapter 12 ng Matthew. Makita natin doon na si Jesus, yung buong isang chapter na yun, para bang devoted, inilaan para lang ipakita yung opposition against Jesus. Maraming mga tao na ayaw kay Jesus. He was opposed, he was accused. Sa isang eksena doon ay sabi ng isa o dalawang mga tao or yung group of people, the Pharisees and some other teachers of the law, sabi nila, itong taong ito, tinutukoy si Jesus, he is demon-possessed. He is Beelzebul. He is Satan himself. Can you imagine that, no? Jesus was accused, likened to Satan himself. That's in chapter 12. No? Ang pinag-aaralan po natin sa ating series ay sa Matthew chapter 13. Binibigyan ko lang po kayo ng konteksto dito. And sa chapter 12, there was even an attempt to kill him. Yan. Chapter 12 yon. Pagdating natin ng chapter 13, pinaliwanag ni Jesus, bakit ba ganito yung attitude ng karamihan sa Kanya? Bakit maraming oppositions against Jesus? Bakit maraming kumukontra kay Jesus? That's in chapter 13. Because, sabi ni Jesus, nung naghasik ng binhi, yung gospel, iba-iba yung pagtanggap ng mga tao. Iba-iba yung mga lupang tumanggap doon sa mensaheng inihasik para sa kanila. In fact, chapter 13 ended with the people of Nazareth. Remember, Nazareth, yung kanyang hometown, kung saan galing yung kanyang mga magulang, Mary and Joseph. Yung mga tao doon, talagang explicitly, no? Kung may Facebook noon, nag-post silang lahat sa Facebook. We don't welcome Jesus in this place. Yan. Doon po natapos yun. So yung chapter 12, punong-puno po yun ng opposition against Jesus. Chapter 13, pag-uwi ni Jesus sa kanyang hometown, diniklara ng mga tao na hindi nila gusto si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, a prophet is not without honor except
sa kanyang sariling bayan. This is the context of the parable of the sower. Ito po yung konteksto niyan, mga kapatid. Sandwich yan between the stories of hostile responses from people. Galit talaga sila kay Jesus. No? Chapter 12, chapter 13, nasa gitna yung parable of the sower at yung parehong nasa gilid na yon ay opposition against Jesus. Last Sunday, pinag-usapan natin yung unang soil, yung nasa tabi ng daan. No? Sabi nga natin doon, the seeds fell in the hard soil. Nahulog doon and were exposed. Kasi nga malinis, di ba? Natatapakan ng mga tao. Maganda yung version ni Luke kasi nilagay niya ng the seeds were trampled. Hindi yung nilagay ni John, ni Mark at saka ni Matthew. Trampled. Natatapakan. What do you call a pair of fancy sleepers? Ano daw po yung Tagalog sa mahal at sosyal na sleepers? Kasi natatapakan eh. Hindi nyo alam? Tagalog sa sleepers? Yung mahal na sleepers? Chanel. Last. Ay, nako. Ewan ko na lang kung hindi nyo na-gets. Nasaan na ako? Exposed, trampled, and snatched away by birds. Gusto nyo pang isa? Alam nyo ba na yung mga ibon, mayroong mga kamay? Ang ibon, akala nyo paa. Di po mga kapatid, mayroon pong mga kamayan. Patunay, ang sabi ng kanta, why do birds suddenly appear? O, di may kamay. Di mapag-appear pag walang kamay. Snatched away by birds, representing Satan himself. Now, I'd like to reiterate, gusto ko lang ibigyan diin, na katulad ng panahon ni Jesus, many people, hanggang sa ngayon, are still interested with the gospel. Marami naman talagang interesado sa gospel, pero kunti lang yung sincere. Halimbawa, look at the most recent Senate hearing this week. No? Kailan ba yun? Yung may bagyo. Sumentro yan sa isang religious leader sa Pilipinas. It's about people being led astray. Di ba? Ibig sabihin yung mga naligaw na mga katuruan. They were led astray, they were exploited by abusive religious leaders. Why? Because people are still interested in the gospel. Tyrants are masters of these two things para just to keep their followers. No? Number one, ignorance. Kung gusto mong maging tyrant for life, you keep the people ignorant. Hanggang dito lang yung kanilang alam. Wala silang critical thinking. Kung ano lang sasabihin mo, yun lang yun. No? Number two, fear. At ina-analyze ko yung Senate hearing, yan yun. Di ba? Yung mga tao, ignorant sila sa gospel, ignorant sila sa Bible, bagamat gusto nga nilang sumunod sa ating Panginoon, but wala silang capacity to do that. And then fear. This confirms our premise last week about the persistence. Ibig sabihin yung pagsisikap, pagpupunyagi ng faithful sowers of the gospel and then abundance of seeds for sowing. Hindi na uubos yun. Marami mga tao na willing mag-share ng gospel. Di ba?
Dito lang sa church, marami. At yung gospel, kailanman hindi mauubos yan, mga kapatid. And above all, this affirms the potency and power of the Word of God sa buhay ng isang tao. Yun nga, sad to say, marami po ang namamanipulate, na-exploit, lalo yung mga mahihina at yung mga undiscerning. Today, we look at the second type of soil. The rocky soil and its meaning. Basahin muna natin na mabilis. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Kung kayo po yung mahahawak ng mga Bibles, pagbilugan niyo po yung kaagad at masaya. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili, at pagdating ng makapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Unlike the roadside, yung pinag-usapan natin last week, the stony ground offers initial signs of life for the gospel. Nung nahulog doon yung gospel sa stony ground, agad yung tumubo kasi kahit pa paano, mayroong lupa. When the seeds fell there, the small amount of soil, maliit lang kasi, in between stones, germinate the seeds. But that's all. Hanggang doon na lang. So, try to imagine, isang lupa, maraming bato, may konting lupa, nahulog doon yung seeds, agad tutubo yun. Pero hanggang doon na lang. Yun po yung ibig sabihin ng parable po na to. Let's look closely at this heart. And as you do, gusto ko i-encourage to inspect your heart also. So itong klase ng lupa na to, na agad tumanggap, masaya pa nga siya, at agad tumubo, pero namatay din kagad, tingnan natin baka mayroon niyang kahalintulad na puso. At walang iba kundi yung puso natin. So tingnan po natin to yung mga characteristics ng puso na to. Yan. Makikita natin yung mga salitang immediate at salitang happy. Yan yung response ng tao na to. Kaagad at masaya. At bakit naman nga hindi? Pag narinig mo nga naman yung gospel, talagang tatanggapin mo ng mabilis at masaya ka dapat. It means good news. Sino ba naman ang hindi ayaw sa good news? Sa dami ng fake news, sa dami ng misinformation, disinformation, at kung ano-anong naririnig natin, gusto natin ng good news. And when good news comes, gusto natin agad tanggapin yun at masaya tayo. For example, ano bang content? Ano ba yung laman ng gospel? Mercy of God. Grace of God. Forgiveness. Reconciliation. Eternal life. Ano pa ba ang mas magandang good news ang gusto mong marinig maliban sa mga bagay po na to? Yung guilty na puso, ano ba ang gusto niyang marinig? Kundi itong mga pagpapatawad, pagtanggap, absuelto ka sa kaso, di ba? Someone paid for your sins and you will not be condemned anymore. Paano hindi ka magiging masaya dyan? To be fair, mga kapatid, para naman hindi ma-demonize yung salitang immediate at saka happy, yung dalawang yan are not inherently bad. Hindi naman talaga siya masama. Kasi kung magiging honest tayo ngayon, marami dito ang magsasabing, Pastor, nung narinig ko yung gospel, talagang masaya ako. Tama ba? Na mayroon palang pag-asa ang buhay. So hindi naman siya talaga masama, no? Kung naging masaya ka nung narinig mo yung gospel. But real encounter, yung mga totoong encounter kay Jesus produces something else. Hindi lang emosyon na masaya ka. Hindi lang yung agad-agad mong tinanggap yon. Hindi lang tumitigil doon. It brings you to a sorrowful realization and of the magnitude of your sins leading to genuine repentance. Yan yung absent doon sa stony ground na kwento ni Jesus.
Masaya lang siya, inabsuelto siya. Masaya lang siya, pupunta siya sa langit. Agad-agad niyang tinanggap yun. But there was no genuine repentance. Yung saya mo, nung narinig mo may pag-asa at may buhay na walang hanggan, hindi yan tumitigil dyan mga kapatid. Dadalhin ka niyan sa punto na malulungkot ka rin. Ganito pala ako kasama. Akala ko ako na mabait. Sa pamilya namin, hindi ako yung black sheep. Pero pag tinignan mo yung sarili mo sa gospel, hindi ka makakatayo. At sasabihin mong, I am not worthy. Yun yung totoong encounter kay Jesus na magbubunga. Hindi ka lang masaya na may nagbayad sa cross ng iyong kasalanan. Darating ka sa punto na malulungkot ka na humantong pa si Jesus doon because of you. Yun po yung totoong repentance. Sabi ni Paul, 2 Corinthians, 2 Korinto 7:10, sabi niya, sandali lamang itong nanatili at, hindi yan. Basahin ko na lang dito. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Okay? So dyan. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. So after yung happy encounter mo with the gospel, ma-realize mo, Jesus paid for your sins, He died for you, dapat malungkot ka rin. Di ba? Na nagbayad si Jesus ng buhay niya para sa, sabi niyan, nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Real encounters with Christ completes this cycle. Ano yung cycle na to? Happy ka, kasi may pag-asa, may buhay na walang hanggan, available para sa'yo. And then sorrow. Kasi ang Diyos nagkatawang tao para sa'yo. Ang Diyos namatay para sa'yo. Sorrow. No? And then, you are happy again. Dahil alam mong, kahit ganyan ka, kahit makasalanan tayo, tinanggap tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. That's number 1. Characteristics ng puso na to, agad-agad. Instant. Hindi lang, masaya pa siya. Tingnan naman natin yung mga consequences niyan. Yung Christianity, mga kapatid, yung Christian faith itself, is hard to explain. Mahirap siyang i-explain. Bakit? Kasi yung joy and sorrow, they coexist. Mayroong mga kapatid dito, nagsasuffer ngayon, pero as they come, worship the Lord, mayroong joy. Di ba mahirap siyang, yung paradoxical lagi. Nagko-coexist din po yung peace, tsaka yung trouble. Wala tayong maraming mga bagay, and yet we call ourselves kontento tayo. We don't have the details. Kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon, yet we obey and walk by faith. Kasama yung hope. It's really hard to explain. Paano ba maging Christian? Outwardly, sabi ni Paul, outwardly we are wasting away. Ibig sabihin, napapagod tayo, nawawala yung ating lakas. But inwardly, according to Paul, we are being renewed daily. How can you explain that? No? Papagod ka, nawawala ang lakas mo, nawawalan ka na ng gana, kakarayuma ka na. Diba? Tumataas na lahat ng mga lab test mo. At least, so, tanang buhay mo man lang, naranasan mo may tumaas. Mga grades mo, lahat bagsak. At least dito man lang sa lab test, makapasa ka. With flying colors. And yet, sabi ni Paul, we are being renewed daily. Christianity is familiar and comfortable with paradox. Paradox, ibig sabihin yung pagkakasalungatan. Di ba? Yung hindi mo ma-explain, pero yun yun.
Christianity tells us that becoming Jesus' disciples will also include suffering and persecution because of Jesus. In-expect dapat natin yon. All genuine and faithful Christians will testify to this. So it is not a matter of if you suffer, but when is the time. Because it will come. So ano ang nangyari sa Stony Heart at saka yung gospel? Ano nangyari sa kanila? Itong sabi ni Luke. Hindi yan nabuhay because it lacks moisture. Sa Tagalog, walang tubig. Moisture or tubig, science tells us, is required for a seed to sprout. As simple as that. No? Kailangan ng tubig para mabuhay, tumubo yung binhi. And as the plant grows, yung water carries nutrients throughout the plant. It leads to one thing. Kung wala ang moisture, death of the plant. Kaya sabi ni Luke, namatayan kasi walang tubig. Matthew and Mark, ito naman ang kanilang sinabi, mababaw at walang ugat. Kasi nga, mabato. Ito mga kapatid. Their faith might be genuine, but it is short-lived. Maaring totoo. Pero dahil nga mabato at walang tubig at mababaw, hindi siya nagtagal. Why? Because kaagad at masaya. Hindi dumating sa punto na nagsasabing, Jesus died for you. You need to repent of your sins. Pero ito nga, babalik rin ko yung statement ko. Kasi para maging fair naman tayo sa immediate at saka sa happy. Not the suddenness, hindi yung pagiging mabilis, but their lack of depth that causes death. Hindi natin gaanong binibigyan ng halaga yung emosyon nung dumating yung gospel. Ang tinitingnan natin dito, gaano ba kalalim yung tama ng gospel sa puso ng tao. Luke chapter 8:13. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay mga nakarinig ng salita. Nakarinig at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit, hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Hinighlight ko po ito. Nilagyan ko naka-underline yan. Kaya't pagdating ng pagsubok, yan yung core niyan. Kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Sabi ni Luke, pagdating ng pagsubok. Matthew 13:21. I-contrast natin yung sinabi ni Luke. Sabi niyan, pagdating ng kapighatian, mas naging intense ito, at pagsubok. Kay Luke, sabi niya, pagsubok lang. Ito, mayroon pang kapighatian dahil sa mensahe. Highlight natin yung dahil sa mensahe, dahil sa Bible, dahil sa iyong pananampalataya. Agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Kanina, sabi doon, agad siyang tumanggap. Pagdating ng pagsubok at kapighatian, agad din siyang nawawala or tumatalikod. Bakit natin ito kailangang i-highlight, mga kapatid? Bakit natin kailangang pag-usapan to? Because Christian faith is all about depth and having strong foundations.
Kung ano yung hindi nakikita. Kung ano nasa puso ng tao, hindi yung kung ano yung nakadisplay. Christian faith is all about what's happening deep within. Foundation is the key. At pag naglatag ka ng foundation, it takes time. It takes conscious efforts. But mostly, pag naglatag ng foundation, ang Bible, ang salita ng Diyos sa ating mga puso, it requires cooperation and continuous yielding to the silent works of the Holy Spirit. Pag sinabi natin naglalagay ng pundasyon sa ating mga puso ang salita ng Diyos, it means we cooperate with the Holy Spirit. Sumusuko tayo, nagbibigay daan tayo sa mga ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sufferings and hardships are a natural result of the ongoing spiritual battles in your life. Kung nandito ka ngayon, you are suffering, you are in pain, ang laki ng problema mo na dinadala, kasama po kasi yan, mga kapatid, wala tayong magagawa. And in bigger context, the kingdom of God and the kingdom of this world, nag-aagaw kasi yan, in-establish nila yung kanilang dominion sa ating mga puso. Ang laging tinatamaan yan tayo. Bigyan ko kayo ng napakasimpleng illustration. Bisyo. Yan yun. Kung may bisyo ka, at kinoconvict ka na ng Holy Spirit to stop that, tell me kung hindi yan mahirap. Yan yun. Hindi pa natin pinag-uusapan yung persecution. Yung inner struggle mo pa lang. Yung paano mo pinaglalabanan yung iyong mga cravings. Wala pang persecution dyan. For Christians, it is both internal, yun ang yung sinasabi ko, di ba? The Holy Spirit begins to convict your heart. Diba, tigilan mo na yan, suko mo na yan. And you struggle. Internally. And external. Ganun din. Internal because the Holy Spirit is uprooting and removing. Inaalis ng Holy Spirit yung well-established values and orientations of our hearts. Tinuro sa atin ng mundo. Diba? For the earthly things, promising comfort and happiness and replacing them with heavenly values. External na mga struggles, yun po yung mga dumarating sa iyo galing sa ibang tao. Kasama na siguro yung mga natural calamities na dumarating sa atin. Kasama na yung mga bagay na wala tayong control, hindi mo inaasahan pero dumating sa iyo, napakasakit. In addition, Christians must expect and prepare for spiritual battles to come. Kailangan mong paghandaan na mayroong spiritual battle na mangyayari sa iyo. Dahil ito naman, no? Lahat naman ng mga tao nagsasuffer from, halimbawa, natural causes. Yung bagyo, di ba, mga ganun na lang, oh. Papasok na naman sa bahay. Yung baha. Oh. Sabi ba yung baha, wag yan, senior pastor ng all dyan yan. Mamalasin tayo pag pinasok natin yan. Hindi naman, di ba? So kung binaha kayo, binaha din yung labas namin. Labas lang. Buti naman. So lahat tayo nagsasuffer ng mga, di ba, natural causes. Sakit, di ba? Kung ano man dyan. Meron ding mga man-made sufferings na damay tayo. But there is another layer of sufferings that is unique for Christians. Ito yon, the suffering because of the Word of God. Nung naging Kristyano ka, nadagdag pa ito at mas matindi ito. Ang dami mo na agad pinagdaan ng problema, no? Bagyo, baha, traffic, walang trabaho, mababasahod, may sakit. Minsan, may namatayan pa. Nung naging Kristyano ka, dumagdag pa yung persecution. Now, when you suffer, ito masaklap. Kaya paghanda nyo to. When you suffer now, people have something to mock you with. Gagamitin na yung iyong pagiging Kristiyano
bilang sandata para tuligsain ka. Yan. Simba-simba ka dyan, tinan mo. Minalas ka. Di ba? Simba-simba ka dyan, tinan mo nangyari sa'yo. Yan yung po yung ibig sabihin nito. They will associate everything that happens to you with your faith in Christ. Ikaw sana mapopromote eh. Nagbago ka ng religion. Ha? Yan. Sa mga Bisaya, gaba. Tagam. Diba? Yung mga Bisaya, dito. Nagpalit-palit ka eh. Sinabi na kung dito tayo namulat, dito tayo pipikit. Eh, pwede rin naman namulat ka sa Bacoor, pumikit ka sa Imus, pwede naman din yun. At least nakakita ka ng ibang lugar. Yan po yung expertise ng devil. Now, think of some people. Di ba? Ang saya-saya nila nung tumanggap sa Panginoon, ang init-init sa Lord, sa church, pero dumating yung pagsubok, agad nawala. Kung hindi kayang i-snatch ng diablo yung seeds sa puso ng isang tao, gagawin niya lahat ng kanyang makakaya to prevent the seeds from sprouting. Hindi niya na-snatch sa puso mo, pipigilan niyang makatubo yan at makabunga yan. Mga kapatid, I'm not saying this to add insult to your already heavy hearts. Kasi meron ditong sa kasalukuyan nagsasuffer, hindi natin kayang i-imagine yung kanilang suffering. Hindi ko po sinasabing binabaliwala natin yung kanilang suffering. But to remind you, kapatid, mga kapatid, that when suffering comes, it is an opportunity to grow deeper and stronger in the Lord. Pag dumating yung pagsubok na hindi mo kayang i-explain, remember this. You only have two options. Tumalikod ka sa pananampalataya or mas lalo mong yakapin si Jesus. Walang middle ground. My dear brother or sister in Christ, rest in God. Find peace and comfort in Him. Kung dahil sa pananampalataya mo ngayon, mahirap ang buhay, tinutuligsa tayo, kinakantsawan tayo, na-ostracize tayo sa mga grupo, or may dumating na matinding pagsubok sa atin, rest in God, find peace and comfort in Him. I pray for spiritual strength for you today. It's my prayer. Lord, strengthen the faith of your people. May you hear the still small voice of the Holy Spirit reminding you that the battle belongs to the Lord and victory is secured in Christ. Bago tayo makarating dyan sa puntong yan ng ating mga pananampalataya, kailangan natin, it requires a soil kung saan yung mga ugat can go deeper and stronger. Ito, kanina, quickly and happily. Di ba? Yun yung response ng taong to. Having strong spiritual foundation can't be done quickly and happily. But the result ng matagal at minsan hindi happy is amazing. Most of the time, what is done immediately and happily fade away quickly. Di ba? Kung ano yung mabilis, kung ano yung kung ano yung masaya, mabilis ding mawala. Tulad ng crush mo. But those who allow the Holy Spirit to send the roots deeper
In the midst of hardships, we'll see the fruits that last. Hindi pwede yung paboritong kanta ni Brother Jordan na isang linggong pag-ibig kay Lord. Paborito ni Jordan to eh. Nandiyan pala si Jordan. Pangatlo, the Spirit's consolation for this heart. So ang tanong, wala na bang pag-asa to? Wala na bang pag-asa itong ganitong klase ng puso? Tumanggap, masaya, tapos biglang tumalikod kasi na-persecute, naghirap, dumating yung pagsubok na hindi kayang dalhin. So ibig bang sabihin ito, strike one lang to? So wala na? Impyerno na agad? No? One time, big time transaction ba ito? Once in a lifetime ba ito na pag na-miss mo, wala ka na talagang kapag-asa? Ang sagot dito ay gato. It depends. No? In some extreme cases, halimbawa, where time is of the essence, naghihingalo ka na, sinirang ka ng gospel, it can be the case. Hingalo ka na eh. Tapos, na-miss mo pa to. Pero mga kapatid, I believe, dahil sa pag-ibig at grace ng ating Panginoon, na hindi natin kayang arukin, at hindi natin kayang sukatin, mayroong pag-asa. Ito na lang. Ask yourself today, tanungin mo sarili mo, ilang ulit bang naihasik, sumibol, at namatay ang binhi ng salita ng Diyos bago ito tuluyang yumabong at namunga sa buhay mo? Di ba? Nakailang ulit bang winigay sa iyo yung gospel? Kasi tanggap ka, masaya ka, nawala ka na naman. After 5 years, kasira-sira buhay mo, balik ka na naman kay Lord. No? Yun yung grace ng Panginoon. Yun yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ilang beses itong nangyari sa iyo bago ka napaupo ng matagal dyan. At nagsabing, Lord, ikaw na talaga yung Diyos, Panginoon na aking buhay. Maraming beses, palagay ko, nangyari ito. Ganyan kabuti ang Diyos. At kung naging mabuti ang Diyos sa iyo, kapatid, mabuti rin ang Diyos sa iba. Kasama yung kapitbahay mong kumakantang alas 4 ng madaling araw, mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Laging may pagkakataon para sa kanila. Tiisin nyo na yung boses. Here are some truths that give us consolation sa kwentong ito. Ilang mga bagay gusto kong iwan sa inyo bago tayo magtapos. Number 1, if there is any hope, kung mayroon mang pag-asang natitira sa pusong ito, unproductive soil na ito, it is that the sower, ikaw yun, kapatid, keep sowing generously. The sower is never tired of sharing the gospel. The sower sows extravagantly even in the least promising of places. Remember the disciples? Nung pinako si Jesus, di ba nawala silang lahat? And yet Jesus, again, naghasik pa rin sa kanila doon sa Sea of Galilee just to restore them back to Him. Hindi na papagod ang sower at hindi na uubos yung gospel. Pangalawa, the children of God, by nature, are victorious. Lagay mo yan sa isip mo. You are victorious. Kahit pa maraming mga pagsubok, kahit anong pang bigat ng problema ang dumating sa atin, ang sabi ng Bible, hindi ko sinabi yon, you are victorious in Christ. Unang Juan 5:4, sabi diyan, sapagkat napapagtagumpayan ng anak o ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Napagtatagumpayan daw natin yun. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga problema ng buhay, hindi mo kayang buhatin yan. Pero kaya mong pagtagumpayan because of faith. Number 3, our hope for the future is secured. Of course, lagi tayong tumitingin sa future kasi nandun lagi yung pag-asa.
Sa ngayon, tiis-tiis tayo. Di ba? Pero sa future, laging secured yan sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo, sa mga naghihirap ngayon, sa may mga pinagdadaanan ngayon, sabi niya, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Sana magbigay ito ng comfort kay Joseph at kay Erin. Dito sila ngayon. No? Ito lang talaga yung kaya natin sabihin sa kanila. That the Lord will someday comfort this couple na wala kanilang 7-year-old. At panghuli, sa pagtatagumpay, consolation, comfort ng Christian ngayon, ito yon. Jesus prayed for you and me. Pray tayo ng pray, di ba? Lord, layunin niyo kami. Lord, iligtas mo kami. Lord, protect us. Lord, provide for us. But did you know na bago ka pa man isinilang sa mundong ito at nagdesisyon para kay Jesus, Jesus already prayed for you. John 17. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan, sabi ni Jesus, kundi iligtas mo sila sa masama. Prayer ni Jesus para sa atin. Father God, we thank you, Lord, for reminding us. Sufferings and trials will come. But you have prayed for us, Lord. Kaya namin po itong pagtagumpayan. Kaya namin daanan itong mahirap na yugto ng buhay. Lord, because Jesus prayed for us. At ang inyong mga salita, Panginoon, ay punong-puno ng mga pangako. Nawa, O Diyos, mula sa araw na to, mapalitan ng mabuti at matabang lupa ang mga mabato, ang mga lugar sa aming mga puso kung saan nahasik ang gospel. Hindi nakapenetrate, Panginoon, na matagal na panahon. Baguhin niyo po kami. Mangusap kayo sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay magre-respond sa mensaheng ito, mga kapatid. We'll be hearing a song from our sister. Awitan po natin ang ating Panginoon. Purihin, salamatan po natin siya. God will make a way where there seems to be no way.
each new day, He will make a way. He will make a way. Thank you, Sister Lani. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Let's come to the Lord. Father, we commit to you, Lord, our lives, our activities, our schedules for the coming week. Panginoon, marami pong mga gagawin, maraming mga harapin, Panginoon. Lahat ng ito ay amin pong lubos na pinagkakatiwala at nilalagay sa inyong mapagmahal at makapangyarihang mga kamay. Bigyan niyo po ng tagumpay, Panginoon, ang inyong mga anak na nandito ngayon. Bigyan niyo ng kagalingan ang may mga karamdaman. Bigyan niyo, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, ng manalulungkot. Bigyan niyo, Panginoon, ng lakas, mga nangangailangan ng lakas, mga nangihina. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy po ninyong ipadaloy ang inyong mayamang habag, pag-ibig, even provisions, Lord, for our needs. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.